Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong Lunes, formal lang inihain sa mababang kapulungan ng Kongreso ang isang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ayon sa dating opisyal ng palasyo, posibleng hindi umusad ang naturang reklamo. Kung bakit, alamin natin sa balita ni Franco Baranda. Assuming na totoo yung final kasi baka balat kayo lang yan. Kunyari lang para ipakita na merong mga nandyan sa Kongreso na matapat pa sa kanilang sinumpaang tungkulin. Assuming na totoo yan, ang pangamba natin, baka matulong lang yan sa Committee on Justice kasi kailangan susuriin pa yan sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice ay isa sa mga mahalagang komite ng Kongreso na may tungkuling humawak ng mga usaping may kaugnayan sa batas at hustisya. Ang naturang komite ay ang unang humahawak ng impeachment complaints laban sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Chief Justice, Ombudsman at members of the Constitutional Commission. Ang Kongreso, Kamara ng Representante, ay magbobotohan dyan. Ay kailangan ng 2/3 vote. Malaking bilang ang kailangan. At since ang nakademanda ay ang presidente ng bansa at ang majority ng partido dyan ay kaalyado niya, mukhang malabo unless na tamaan sila ng kidlat ng enlightenment. Pero malabo yun eh. Isang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay, Lunes ng umaga, Enero 19. Ito ang kauna-unahang reklamo sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ang impeachment complaint na naglalaman ng 6 na argumento na inihanda ng isang private citizen at abogadong si Andre De Jesus. Nakabatay umano ang mga paratang sa culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Formal na tinanggap ang verified complaint ng House Secretary General na si Cheloy Garafil. Si Nisay ay nagsisilbing Deputy Minority Leader at miyembro ng House Committee on Rules. Ayon sa kanya, wala dapat mas nakatataas sa batas kahit pa ang Pangulo ng bansa. Hopefully. Let's just hope and pray na yung mga mambabatas natin magising na sa katotohanan na ang kanilang kapangyarihan na ibinigay sa kanila ay pansamantala lamang at kailangan gawin nila, tuparin nila ang kanilang sagradong tungkulin na ipaira ng batas kahit sino ang inbuelto rito. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Franco Baranda, SMNI News.